Siguro kung makaka-relate ako sa character ko, siguro oo. Kasi 'di ba investigator ako doon. And naging investigator ako in real life kasi yung girlfriend mo 'di ba pag may hinala ka, so magiging investigador ka talaga. Siguro kung makaka-relate ako sa character ko, siguro oo. Kasi 'di ba investigator ako doon. And naging investigator ako in real life kasi yung girlfriend mo 'di ba pag may hinala ka, so magiging investigador ka talaga. Alam mo yung Ikaw talaga. Alam mo yung ganon? Yung lahat gusto mong parang magbobuo ka ng puzzle na minsan hindi magtutugma yung So magiging investigator ka talaga as in bawat galaw, bawat oras dapat alam mo. So ayun, nakaka-relate naman yung character ko dito. Tapos working with Direk, sobrang saya and sobrang bilis actually. And sobrang natutuwa ako dahil naka-work ko si Direk and nagchichikahan kami bago pa lang mag-start yung movie. Kasi nga, tagal ko nang kilala si Direk Joey. Tapos first time namin nagkatrabaho. Tapos yun, sobrang happy ako. Siyempre sobrang nakita ko na siya in person talaga tsaka naka-work. And so yun, meron lang akong nahirapan sa eksena ko na isang word lang ako nahirapan na dinaya na like sinulat na ni Kuya Rolly sa likod ng mukha niya yung word na yun para lang ma-pronounce ko kasi pagdating sa word na yun nagja-jumble ako ng letters tapos hindi ko ma-pronounce ng straight. So sabi ni Kuya Rolly, ilagay na natin sa papel yan sa likod ko na hindi naman halata. Tapos no eksena namin na yun, bago ko sabihin yung huling letter na yun, nakatingin ako sa pero gumanon ako ng konti para mabasa yun. Tapos lumapit ulit sa kanya. Tapos binasa ko na yun, yung last eksena namin na yun. So, tapos yung napansin niya ni Kuya Rolly, sabi niya, gumanon ka pa talaga. Sabi niya, hindi, konti lang naman. So yun, doon lang naman ako nahirapan. Pero the rest, masaya and mabilis lang. So, yun. Well, na-scam na ako sa online. So, ang message ko siguro, make sure mag-background check kayo. And dapat makuha nyo muna yung isang bagay bago nyo actually bayaran siya. Kasi once na mabigay mo na yung pera, tas wala pa sa yung bagay, tas mag-aantay ka, parang delikado, tsaka parang tiway na lang. So, ayun. I think yes, and depends sa situation. Kasi no matter, for example, like kailangan mo yung money for something, talagang you do things kahit na yung consequence niya talagang minsan di mo naiisipin pala yung consequence niya basta gusto mong gawin siya. Talagang feeling ko, yeah, parang evil yung mga ganun. So yun, yeah. Isa sa mga turning point sa buhay ni Ana based din sa trailer is kung paano siya nag-transform kay Mailing is because of, ayun nga, desperate siya lalo na sa pera. So, syempre may mga certain points sa buhay natin na syempre dadating talaga tayo sa gantong buhay. Pero kayo ba, anong ginawa nyo, pwede nyo ma-share kung paano nyo nilabanan yung possible na hindi maganda dapat na gagawin niya? Parang gano'n. Mag-pray ka na lang, tapos if may ibang choice na pwede, or siguro maghanap ka pa ng ibang choice, siguro hindi naman tayo pwede maubusan ng choice na option pala, 'di ba? So yung mas hindi mo matatapakan yung sarili mo or parang basta yun, parang pray ka lang, tapos kung may ibang choice siguro na pwede pa na mas maayos, yun na lang gawin mo. Huwag yung yung mahirap or yung parang masama or delikado, para at least wala kang consequence tsaka malinis yung yung konsensya mo. Yun po.